ang matching nakapantay ang langit. Ang makikita nyo sa video na ito ay inspirasyon sa isang Chinese novel na Journey to the West. Ang mga hayop na aming maipapakita ay magmumukhang humanoid dahil binasa namin ito sa kung paano sila nilikha ng mga Chino. Sana po ay maunawaan nyo po kami at maraming salamat po. Noong lumang panahon, merong isang babae na nagngangalang Xinyi. Si Xinyi ay nagsisilbi sa isang maharlikang templo ni Buddha. Ngunit kung papipiliin siya, ay mas gugustuhin niyang mamuhay ng normal. Nakakapagod na ang ganitong klaseng buhay. Hindi ko na kaya pang manatili rito. Mas gusto ko na lamang magkaroon ng normal na buhay. Tatakas na lamang ako mula sa templong ito. Naghanda si Xinyi sa kanyang pagtakas at siya'y naglakbay na papunta sa kabundukan. Sa kabundukan na iyon ay nakahanap siya ng isang kuweba. At nang pumasok siya sa kuweba, ay may nakita siyang isang kalansay ng isang monghe. At nagsimula ng tumayo ang kanyang balahibo. Ngunit, mas kinabahan siya sa 3 statwa na kanyang nakita. Isang kaakit-akit na matching, isang baboy ramo at naglalakad na isda. At ang kanyang mata ay naiwan lamang sa korona ng matching. Kakaibang statwa. Kigandang korona naman ito. Tiyak na bihira lamang ang ganitong kagandang gininto ang korona. At nang kinuha ni Xinyi ang gininto ang korona, ay nagsimulang gumalaw ang mga statwa. Sa pagtakbo ni Xinyi ay hindi niya napansin na tinitignan siya ng matching at sinundan ng matching ang babaeng tumatakas. Kay lakas ng taglay na kagandahan na meron ng babaeng ito. Teka lang, Binibini. Sandali! Minto lamang siya nang siya'y nadapa. Aray! Binibini, ayos ka lang ba? Huwag muna natin siyang gaano lapitan. Baka siya lalo pang matakot. Sige, ngunit tayo ay dapat munang magpakilala sa kanya para rin mabawasan ng kanyang takot. Tama kayo. Huwag ka mag-alala, Binibini. Hindi ka namin sasaktan. Hayaan mo kaming magpakilala sa iyo. Nanatiling takot at tahimik si Xinyi habang nakikinig siya. Ako nga pala si San Wukong. Ako naman si Wujing. At ako naman si Baji. Habang sila'y nagpapakilala ay unti-unti nang nawala ang kaba ni Xinyi. Pagtapos ay tinulungan ni Wukong si Xinyi na makatayo. Upang tuluyan mo kaming maunawaan, ipapaliwanag ko sa iyo ang nangyari sa amin. Minagawa kaming pagkakamali sa aming monghe. Kaya naman binigyan niya kami ng parusa. Pinagnila niya kami sa kuweba ng 100 taon. Kaawa-awa naman pala kayo sa inyong dinanas. Ngunit kayo ay aking naunawaan na. Ako nga pala si Xinyi. Kay gandang pangalan. Paano mo nga pala nahanap ang kuwebang ito, Xinyi? Tumakas ako sa aming templo. Dahil mas gugustuhin ko pang magkaroon ng normal na buhay kaysa sa mahirap na mga gawain sa templo. Matagal na ako nagsisilbi sa templo ng Buddha. Kaya dahil doon, hindi na ako nakaranas ng kalayaan. Nakakalungkot rin pala ang iyong dinanas, Xinyi. Naranasan mo na ba ang pakiramdam ng pagiging malaya? Hindi ko pa ito nararanasan. Kinalaunan ay naging magkalapit sila. Ngunit dahil dito ay nagalit ang langit. Magtatagal pa rin kaya sila? Nasaan ang aking Xinyi? Hindi ako papayag na ilayo niyo siya sa akin. Aking mga kaibigan, samahan niyo ako maghimagsik sa langit para sa aking tinatanging Xinyi. Dali-daling nagtungo si Wukong at ang kanyang mga kaibigan sa langit upang magsimula ng himagsikan. Sinalubong sila ng libo-libong Diyos at milyong-milyong mga mandirigma ng langit. Ngunit walang takot na hinarap ito ni Wukong at napakatapang na sinabi na, Ako ang dakilang bandas na kapantay ng langit! Ako si San Wukong! Nakipaglaban na sila Wukong at ang kanyang mga kaibigan ng ilang linggo dahil sa dami ng kanilang kalaban. Ngunit, nagwagi naman sila at natalo ang mga ito. Natalo ni Wukong ang mga sundalo, ngunit pinarusahan pa rin siya ni Buddha. Sa kanyang mahika ay nakulong muli sa isang bundok si Wukong, habang si Xinyi ay naging isang paru-paro na umaaligid sa bundok na ito.